Magpapatuloy ang kwento kung saan makikita na inatake ng matanda ang lalaki na naggabay sa bida. Pagtapos ay nagsaad nga ang matanda na nagtanong kung iniinsulto raw ba sila ng lalaki at ang kanilang clan. Tingin raw ba nito na maniniwala sila na napilitan lang ito? Habang nagsaad naman ang hangal na young master kung gusto raw ba ng bida na sundan siya o di kaya na gusto ng bida na siya ang sumunod dito, makikita na parehas na naglalabas ng makapangyarihang aura ang dalawa habang magkaharap. Nang tinanong nga ng bida kung sino raw ba ang lalaki na kanyang kaharap. Sa tanong ay nagpakilala naman ang lalaki bilang ang young master ng Tushaw sect, pagtapos ay nagsaad nga ang bida sa may seryosong muka na ngayon raw ay wala na ang mga itong chance na makipag-usap pa sa kanya. Sa narinig ay may pangtutuyangan na sumagot ang hangal na young master na tingin raw ba ng bida na karapat dapat ito na gumawa ng usapan sa kanya. Di na nga iyon sinagot ng bida at binunot na ang kanyang sandata na may hangarin na patayin ang hangal na young master. Pagtapos ay agad na nga ang bida na nagpakawala ng malakas na atake patungo sa direksyon ng hangal. Sa kabila ng lakas ng atake ng bida ay di nga natinag ang hangal na young master sapagkat sa kanyang mata nga raw ay isang mahinang atake lang ang ginawa ng bida. Pagtapos ay makikita na gumawa nga ito ng harang para madepensahan ang ginawang pag-atake ng ating bida. Kasabay nun ay nagpakawala rin ito ng malakas na teknik habang sinasabi na ipakita raw ng bida sa kanya kung hanggang saan ang ibubuga nito. Sa nakita ay seryosong pinagmasdan nga iyon ng ating bida, kasabay ay walang katakot-takot nga nito na sinalubong ang atake ng hangal. Sa kabilang banda ay makikita nga si Mr. Leng na nag-uutos kay Miss Angkay na protektahan ang iba habang ang iba naman ay sumama sa kanya na makipaglaban, sabay makikita nga ang salubungan ng dalawang malakas na atake na talagang nagpapayanag sa kalupaan. Pagtapos ng atake ay makikita ang bida na nakatayo habang pinalilibutan ng nagliliyab na aura. Sa may seryosong muka ay tinignan nga nito ang hangal na young master, habang sa isip naman ng hangal na young master ay ito nga ay nagtataka na ang bida ay kayang gumamit ng sword intent, dagdag pa nito na imposible raw na ang basurang gaya ng bida ay kayang gumamit ng ganun kalakas na pag-atake. Agad na nga nito na sinantabi ang kanyang mga alalahanin at gumawa na ng isang pag-atake sa ating bida. Sa pag-atake ng hangal na young master ay wala ngang katakot-takot ang bida na sasalubungin yun sapagkat isang mahinang atake lang raw. Matagumpay nga na nagsalubong ang atake ng dalawang makapangyarihang nilalang. Sa nangyayari ay napapaisip na nga lang ang mga kasamahan ng hangal na young master na bakit raw ba sobrang lakas ng bida. Tanong nga ng mga ito na ano raw ba ang background na mayroon ang bida. Dagdag pa nito na kapag raw nagpatuloy ang mga nagaganap ay ang kanilang young master raw ay siguradong mapipinsala ng matindi kapag raw nangyari iyon ay di na nila alam ang gagawin. Nang agad nga siya na pinatahimik ng katabi niya na lalaki sapagkat di na raw dapat pa naisipin iyon. Nang natigilan nga ang mga ito nang sinigawan sila ng namumuno sa kanila sapagkat siya raw ay humihingi na ng gabay kay Elder Shang. Sa isip pa nito na ang kanilang young master daw ang dihado sa laban kaya kapag di raw sila kumilos agad maaari raw na mapahamak ang kanilang young master. Kapag naman raw na tumigil sila sa kanilang ginagawa at iligtas ang young master ay ang task raw na binigay sa kanila ay di nila magagawa. Nang lilipat sa isang lugar kung saan makikita ang isang tao na nagsasabi na hayaan na raw nila na ang young master ang umasikaso sa mga tauhan ng Nine Sword Mountain, si Elder Shang na ito sinabi pa nito na ngayon na nga raw ang oras para ang kanilang sekta ay umangat. Sa narinig ay tumawa nga ng malakas si Gang Yu sapagkat nadadama na niya ang tagumpay. Pagtapos ay nakarinig nga ito ng isang ulat na di niya maintindihan, kaya agad nga nito na tinanong si Elder Shang kung ano ang problema. Sa tanong ay sumagot nga si Elder Shang na ang kanilang young master nga raw ay nasa panganib. Sa narinig ay gulat nga si Gang Yu sapagkat ang kanyang anak raw ay nasa alchemy realm na, kung kaya imposible raw na nahihirapan pa ito na kalabanan ng isang nilalang na nasa antas lang ng True Yuan realm. Nang nagsaad nga si Elder Shang na balita raw niya na ang bida ay kayang gumamit ng sword intent na lubhang mas malakas pa sa alchemy realm. Ngayon raw ay naiintindihan na niya kung bakit ang Xuanjian sect ay gusto na makuha ang bida. Nang galit nga na nagsaad si Gang Yu na kahit ano pa raw kailangan raw nila na masigurado na walang mangyayaring masama sa kanyang anak, kahit pa raw magsakripisyo ng ibang buhay basta maligtas lang ang kanyang anak kasabay na rin daw ang pagpatay sa bida. Sa isip pa nito na kahit raw gaano pa kalakas ang bida ay di raw nito kakayanin ng isang atake na pinagsama ng dalawang nilalang na nasa antas ng alchemy realm. Sabay utos nga nito kay Elder Shang na magbigay ng utos na iligtas ang kanyang anak at kailangan na malayo nila ang kanyang anak sa bida kahit ano pa man ang maging kabayaran. Lilipat ang eksena sa mga kasamahan ng hangal na young master na natanggap na ang utos na pinadala ni Elder Shang agad nga na sumang-ayon ang mga ito sa utos. Pagtapos ay makikita nga na nangingibabaw ang lakas ng bida sa nagaganap na laban.
makikita na patuloy pa rin ang palitan ng malalakas na atake ng dalawa, nang sumigaw nga ang hangal na nagsasabi na ipapakita raw nito sa bida ang tunay na lakas ng Alchemy Realm. Pagtapos ay pinakawala na nga nito ang kanyang atake patungo sa bida, nang nagsaad naman ang bida na kung ang Alchemy Realm daw ba na sinasabi nito ay wala nang mapapakita kundi ganun lang, sabay nagpakawala rin ng atake ang bida para salubungin ang atake ng hangal na Young Master. Habang ang mga disipulo nito ay nanunood at napapaisip na kung iyon raw ba ang tunay na kapangyarihan ng kanilang master, talagang katakot-takot raw ang kapangyarihan nito. Babalik sa dalawa na naglalaban kung saan makikita rin ang napakalakas na pag-atake ng bida patungo sa hangal na Young Master. Sa nakita na talam ng espada na papalapit sa kanya ay agad nga niya na pinagdikit ang kanyang palad para gumawa ng teknik na sasalo sa atake. Inangat nga nito ang lupa para salubungin ang atake ng bida. Sabay nagyabang nga ito na ang atake raw ng bida ay di magagawang makalusot sa kanyang Earth Fortress. Pero sa kabila ng lahat ay matagumpay nga na nakalusot ang atake ng bida dahilan na nagalusin sa muka ang hangal na Young Master. Pagtapos ay nagpakawala nga ang bida ng maraming espada na aura patungo sa hangal na Young Master. Sa atake ay buong-buo nga na nasalo ng hangal ang ginawang pag-atake ng bida dahilan na napasok ka ito ng dugo. Habang nasa kawalan, ang tanging tumatakbo lang sa utak nito ay ang labis niya na pagtataka dahil nagawa ng bida na mawasak ang kanyang Earth Fortress. Pagtapos ay tinutok nga ng bida ang kanyang espada sa hangal at pinapili niya ito kung mamamatay o bubuksan nito ang lagusan patungo sa Forbidden Place, samantala ang hangal na Young Master ay di makapaniwala na nagawa siyang matalo ng bida, habang ang bida ay parang may napansin sa paligid. Sa napansin ay agad nga ito na umatake sa isang direksyon, sabay makikita na ang mga kasamahan pala iyon ng hangal na may layunin na iligtas ang kanilang Young Master. Sa nakita ay napagtanto nga ng bida na ang mga lalaki na dumating ay nasa antas ng Alchemy Realm, makikita na papasugod na nga ang mga ito. Subalit agad naman na nag-utos si Mr. Leng na pigilan ang mga lalaki na iyon, samantala babalik sa hangal na Young Master na natatawa sapagkat wala na raw nakawala pa ang bida at mamamatay na ito ngayon, nang nagpakawala nga ang isa sa mga lalaki ng atake na nagmumula sa kanyang daliri na kung tawagin ay Earth Column. Sa atake ay walang kahirap-hirap nga lang iyon na naiwasan ng bida. Sa isip naman ng bida na mga tanga raw ang mga lalaki na iyon, bakit raw ba sinasabi pa ng mga ito ang pangalan ng kanilang atake bago iyon pakawalan, di raw ba na pangpatagal oras lang iyon? Pagtapos ay inatake nga ng bida ang isang bahagi ng lupa upang siya ay makalipad. Subalit ang hangal ay ayaw tigilan ang bida kung kaya nagpakawala ito ng atake na patungo sa direksyon ng bida na may hangarin na pumatay. Gumamit nga ito ng atake na kung tawagin ay Earth Spear. Makikita na ang mga bitek-bitek na lupa ay patungo sa bida na nasa itaas. Sa atake ng hangal na Young Master ay agad nga iyon na napansin ng ating bida. Dahilan na agad itong nakagamit ng malakas na teknik para masalag ang pag-atake ng hangal sa kanya. Pagtapos ay umatake nga ito pabalik sa hangal na Young Master. Sa pag-atake ng bida ay agad nga nahinarang iyon ng isang lalaki para maprotektahan ang kanyang Young Master. Sa pagharang ng isang nilalang sa atake ng bida ay agad nga na nakita ng hangal na Young Master ang dugo ng lalaki na nagkalat, dahil sa nakita ay agad nga ito na tumakbo sa takot na siya na ang isunod ng bida. Sa isip nito habang tumatakbo na sino raw ba ang bida, ito nga raw ay nakakatakot at kailangan niya na tumakbo agad-agad. Habang ang isang lalaki ay pinagmamasdan ng bida na mukhang makapangyarihang nilalang, sa isip nga nito na ang bida raw ay talagang malakas. Kung kaya natatakot raw siya na di magagawa ng kanyang Young Master ang makatakas, sabay napalingon nga ito sa isang direksyon. Nakita nga nito ang batang disipulo ng bida at lagi nga raw na pinuprotektahan iyon ng bida, kung kaya malamang raw na mahalaga ang batang babae na iyon sa bida. Maaari niya raw iyon na magamit. Sabay makikita nga si Miss Angkay na gulat dahil nakita nga nito ang lalaki na susugod sa kanila. Dahil sa biglaan ang pag-atake ng lalaki ay di na nga nasalag pa ni Miss Angkay ang atake sa kanya ng lalaki. Sa atake ay napasok nga ng dugo si Miss Angkay. Pagtapos ay agad na nga nakukunin ng lalaki ang mga naunang disipulo ng bida. Ngunit makikita ang aura ng bida na tumama sa braso ng hangal. Pagtapos ay makikita ang bida na nasa itaas habang ang hangal ay nakatingin lang na di makapagsalita. Nang sinabihan nga siya ng bida na ang lalaki raw na iyon ay naghahanap ng kamatayan. Samantala ang lalaki sa kabila ng naputol na braso ay nagawa pa rin ito na makuha si Miss Lan, sabay nagsabi nga ito na kung gusto raw ng bida na makuha ang babae na iyon, hanapin raw siya nito. Sabay alis nga nito habang daladala si Miss Lan, dahil sa napagtanto nga ng bida na di niya na mahahabol ang lalaki ay agad na nga nito na tinuon ang kanyang atensyon sa hangal na Young Master. Iyon na nga ang kanyang hinabol, subalit sa paghabol nga nito sa Young Master ay hinaranggan nga siya ng isang lalaki na handang pasabugan ang sarili, mapigilan lang ang bida.
Saad nga nito na kahit raw na isang Altumirang pa ang bida ay di raw ito makakaligtas sa pagsabog ng kanyang katawan. Habang sumasabog nga ang hangal ay pinagmamasdan lang siya ng bida. Makalipas lang ang ilang sandali ay tuluyan na nga na sumabog ang lalaki dahilan na nawasak ang paligid nito. Sa isip nga ng hangal na young master na di niya raw inaakala na sobrang lakas ng bida. Buti nga raw dahil may mga tauhan siya na handang magbuwis ng kanilang buhay dahil kung wala sobrang hirap daw para sa kanya na makatakas. Subalit ang bida nga ay mabilis na nagtungo sa harap nito na di naapektuhan sa pagsabog na ginawa ng lalaki na kanyang nakasalubong. Sa nakita ay naiyak na nga lang ang hangal na young master dahil di niya inaasahan na magagawa pa rin siya na mahabol ng ating bida. Nang tinutok nga ng bida ang kanyang espada sa hangal na young master habang ang hangal na young master ay nagmamakaawa sa bida na huwag siyang patayin. Dagdag pa nito na di raw ba na gusto ng bida na magtungo sa lazy kaya niya raw nabuksan ang lagusan kung kaya sana raw napatakasin na siya ng bida. Pero ang bida ay galit na nagsasabi na di niya raw hahayaan na makatakas ang hangal. Nang nagsabi naman ang hangal na young master na ang kanyang ama raw ang pinuno ng Tushaw sect kung kaya niya raw na madala ang bida sa lazy basta ay pakawalan lang siya nito. Sa narinig ay napaisip nga ang bida na iyon raw pala ang young master ng Tushaw sect maaari niya raw iyon na magamit para makuha niya pabalik ang kanyang disipulo. Pagtapos ay sinabihan nga niya ang hangal na young master na papakawalan niya ito pero paano raw sila nito madadala sa lugar na iyon. Dagdag pa nito na wag raw mag-alala ang young master ito na raw ang kanyang alas ngayon kaya paano naman raw ba niya ito tatrituhan ng masama. Pagtapos ay agad na nga niya ito na inatake gamit ang kanyang dilaw na enerhiya. Sabay lilipat ang eksena kay Mr. Leng na nagsasabi na maliban raw sa matandang kanyang apak-apak ay ang young master raw ay kailangan nila na ingatan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata. Sa narinig ay lumapit nga ang bida sa hangal na young master at nagsabi na pinag-iisipan niya raw kung paano nila ito magagamit. Nang nagutos nga ang bida na kunin nila ang young master habang tanggalan nila ng cultivation ang iba at pakawalan. Sa isip pa nito na ngayon raw lahat ay nasugatan ay kailangan na rin nila na umalis kaagad kung hindi ay magiging mapanganib na para sa kanila ang manatili pa sa lugar na iyon. Sinabi rin nito na magpadala raw ang mga ito ng mensahe kay Gang Yu na kung gusto pa nito na mabuhay ang kanyang anak ay ibalik raw sa kanya ng mga ito ang kanyang disipulo. Nang lilipat ang eksena sa isang lugar kung saan sa loob nito ay makikita ang kumuha kay Miss Lan sa isip nga nito na ang young master raw ay nadukot ng bida paano raw ba niya iyon ipapaliwanag sa master ng sekta. Sa likod nito ay nagtanong nga si Miss Lan kung natatakot raw ba ang lalaki na iyon. Sa narinig ay sumagot nga ang lalaki na bakit naman raw siya matatakot. Sumagot naman si Miss Lan na natatakot raw ito na baka ang Tushaw sect ay may gawin dito. Bukod pa raw doon ay nagtataka rin siya kung ano ang silbi ng pagkuha nito sa kanya. Sa narinig ay pinatahimik na nga lang siya ng hangal na lalaki. Pagtapos ay makikita nga si Miss Lan na napapangiti na lang. Nang lilipat sa bida na nagtatanong sa mga tauhan niya kung nagsalita na raw ba ang kanilang bihag. Sa tanong ay sumagot si Mr. Leng na sa una raw ay mahirap kausap ang mga ito pero sa bandang huli ay nagsalita na rin daw ang mga ito. Sabay inabot nga nito ang isang bagay sa ating bida na isang method kung paano gawin ang formation pakiusap raw at tignan ng bida. Sa pagkakuha ng bida ay agad nga na lumitaw ang system na binabati ang bida sa pagkatuto ng Yellow Grade Formation Breaking Method, na magagawang masira ang Forbidden Formation na mayroong 100% na magtatagumpay. Sa nakita ay naisip nga ng bida na sa tulong raw noon ay makakaya na nila na makapunta sa lazy kahit kailan nila gusto pero ililigtas raw muna nila si Miss Lan. Nang sinabihan nga ng bida ang mga disipulo nito na ipasa raw ang method ng pagsira ng formation kasabay ng paglakas ng mga ito. At kailangan rin daw ng mga ito na mamaster ang formation at naniniwala raw siya na kaya ng mga ito ang pinagagawa niya. Sa narinig ay sumagot nga si Mr. Leng na gagawin raw niya para sa bida. Nang bigla nga na nagpakita ang sistema ang host ay tinuro sa kanyang mga disipulo ang pagsira ng formation dahilan na naabot na ang kinakailangan. Binabati ang host sa pag-trigger ng 100 times critical strike at nakakuha ng Forbidden Eye. Ang mata ay may kakayahan na makita ang formation na mas mababa sa mysterious rank. Sa narinig ay napaisip nga ang bida na maganda raw dahil ang system ay nagbigay ng makapangyarihang gantimpala sa kanya sa ngayon. Sa natanggap ay agad na nga iyon na ginamit ng bida. Sa paggamit ay nakita nga nito ang isang asul na enerhiya na patungo sa kung saan. Pero di na nga iyon pinansin pa ng bida at nagsaad na bibigyan niya raw ng misyon si Miss Angkay na ipakalat ang method na pagsira sa formation. Sa narinig ay sumagot nga si Miss Angkay na marami raw ang magagalit sa kanila pagka ginawa nila iyon. Nagsaad naman ang bida na mahina pa raw ang background nila sa ngayon kaya lang raw nila na manalo sa mga ito kung sila naman ang nagsimula ng kaguluhan.
Bukod pa raw doon kailangan daw ni Miss Angkay na maghanap ng paraan para makipagtulungan sa kanila ang mga tauhan ng Dark Path, at ang Spirit Stone naman raw ay di nila problema sa ngayon. Sa isip pa nito habang may kumikinang na mata na mayroon daw siyang 20 milyon sa kanyang bulsa at matatawag na raw siyang mayaman kung tutuusin. Nang nagsaad naman si Miss Angkay na naiintindihan raw niya at siya ay kikilos na ngayon, dagdag pa ni Mr. Leng na aalis na raw siya para tignan kung may malalaman pa siya sa kanilang mga bihag. Sinagot naman sila ng bida na gawin raw ng mga ito ang kanilang gusto, sabay tinawag nga nito si Miss Jiang at pinalapit sa kanya. Sa narinig ay agad nga nalumuhad si Miss Jiang at humingi ng tawad sapagkat di niya raw nagawa na maprotektahan si Miss Lan. Sa nakita ay masaya nga ang bida dahil kahit raw na mabilis magalit si Miss Jiang di naman raw ito isang masamang tao. Sabay hinawakan nga nito sa ulo si Miss Jiang at nagsabi na di niya raw ito sinisisi. Sa mga sinabi nga ng bida ay naiiyak na nga lang siya na tinignan ni Miss Jiang. Nang sinabihan nga siya ng bida na tignan ang kahinaan nito at kailangan nito na magsumikap para maka-advance sa susunod na realm, sa narinig ay sumagot naman si Miss Jiang na siya ay mag-eensayo ng mahirap para makamit iyon. Makalipas ang ikalawang araw ay makikita si Miss Jiang na nag-eensayo ng espada upang sa susunod ay maprotektahan na niya ang kanyang kapwa-disipulo. Habang nag-eensayo ay pinagmamasdan naman siya ng bida sa isip nga ng bida na masyado raw na masama ang galaw ng kanyang disipulo, mukhang wala nga raw itong talento sa paggamit ng espada, kailangan niya raw ata na tulungan iyon ng kaunti. Sabay lilipat ang eksena kay Gang Yu na galit na nagsasabi na ang kanyang mga tauhan ay mga basura. Di raw ng mga ito natalo ang bida bagkus ang kanyang anak pa ang nakuha ng bida. Sa narinig ay pinagpapawisan nga na nakaupo ang matanda na kasama ng Young Master, kasama nito ang hangal na lalaki na kumuha kay Miss Lan. Nang nagsalita naman si Elder Shang sa tabi nito na di na raw nila kailangan ng mga walang kwentang tauhan kung kaya dapat na raw nila napatayin ang mga iyon. Sa sinabi ni Elder Shang ay agad na nga nakinuha ng dalawang lalaki ang matanda para patayin. Habang hinahatak ay ang tanging salita na nga lang na lumalabas sa bibig nito ay mga salitang patawarin siya ng pinuno. Habang nagbigay ng utos si Gang Yu habang naglalabas ng makapangyarihang aura na kausapin ng bida at sabihin dito na kapag ginalaw nito ang kanyang anak ay magsisisi ito. Sa utos ay nagsabi si Elder Shang na siguro naman raw na narinig na iyon ng lalaki. Nang lilipat sa bida na nakaupo sa bato habang napapaisip na lahat raw ng mga lalaki na gusto manakit sa kanila ay mga tauhan ng Xuanjian Sect. Dagdag pa nito na darating daw ang araw ay magbabayad din ang Xuanjian Sect sa mga ginawa nito. Depende na lang daw kung mamamatay siya, baka makaligtas pa ang sekta na iyon. Nang natigilan nito nang dumating si Miss Angkay na nagsabi na ang pinagagawa raw sa kanya ng bida ay tapos na, may nakausap na raw siya at handa na raw iyon na makipagtulungan sa kanila. Nang nagtanong nga ang bida dito na kung ang ibang grupo raw ba ay handa din na makipagtulungan, sa narinig ay sumagot nga si Miss Angkay na ang ibang grupo daw ay ayaw sabihin ng kanilang mga pagkakakilanlan pero sinabihan raw sila nito na makipagkita sa Banzangpo. Sa narinig ay napaisip nga ang bida na sa lugar raw na Banzangpo ay doon raw nagaganap ang mga sekretong palitan o usapan, at di raw nila alam kung makakatagpo ba sila ng panganib sa lugar na iyon. Sabay nagsaad nga ito na umalis na raw si Miss Angkay at asikasuhin na nito ang gaganapin na pagkikita. Sa narinig ay sumang-ayon naman si Miss Angkay ngunit mayroon raw siyang balita patungkol kay Gang Yu. Sa mga nakaraang taon raw ay marami raw na boses ang nagkalat na ang Tushao Sect ay may balak na kakaiba sa Xuanjian Sect. Sa narinig ay masaya nga na nagsaad ang bida na maganda raw ang balita na iyon, ibig raw sabihin na ang Tushao Sect ay nagre-rebeldi, at sa ganun raw na paraan maari na nila na mabaliktad ang sitwasyon. Nakahanap raw sila ng paraan para mapaglayo ang Tushao Sect saka ang Xuanjian Sect. Ngayon raw madali na lang sa kanila na maligtas si Miss Lan at makapunta sa Lazy. Nang nagsaad naman si Miss Angkay na kahit raw ganun ay ang Xuanjian Sect raw ay may 2 Yuanying Realm Cultivators. Kung kaya nakakapagtaka raw na ang Tushao Sect ay gusto na sirain ang koneksyon sa Xuanjian Sect. Pero di na siya pinansin ng bida at nagsabi na paano raw kaya kung si Gang Yu ay mamatay sa kamay mismo ng Xuanjian Sect. Sa sinabi ng bida ay sumagot na si Miss Angkay na kapag raw ganun ay iyon na raw ang katapusan ng Tushao Sect. Nang nagsaad naman ang bida na hanggat may Yuning Prefecture at kasama pa ang Chanwu Pavilion at Jianyuan Place, kapag raw nananatili ang tatlo na iyon ay ang mga Yuanying raw na cultivator ng Xuanjian Sect ay di maglalakas ng loob na lumabas sa kanilang kampo. Ang mga maaari lang raw na pumunta ay ang mga tao na nasa antas ng Jiadan Realm, kung kaya wala daw dapat na ipag-alala pa ang Tushao Sect sa ngayon. Sa narinig ay agad nga iyon na pinatotohanan ni Miss Angkay ang sinabi raw ng kanyang master ay totoo.
Dagdag pa ng bida na ang gusto lang raw ng Xuanjian sect sa kanila ay siya lang kung kaya kapag ang balita raw ay nakarating sa Tushao sect pati sa Xuanjian sect ay gagamitin niya raw na pain ang kanyang sarili at di raw siya naniniwala na sa ganung paraan ay magagawa pa na magpigil ng Xuanjian sect at syempre kailangan niya rin daw mag self-defense. Pagtapos ay napapaisip nga ang bida na ngayon raw na ganito na kailangan niya na raw umisip ng paraan para makarating na sa susunod na level pero di niya na raw pwede na gamitin ang ordinaryong pamamaraan kailangan niya raw humanap ng isang lugar para mag-ensayo. Dagdag pa nito na kung sana raw ay madami siyang disipulo. Sabay utos nga ng bida kay Miss Angkay na tawagin si Mr. Leng at mayroon siyang sasabihin. Sa utos ay agad nga na sumunod si Miss Angkay at makalipas ang ilang sandali ay nakarating na si Mr. Leng sa pinaruroonan ng bida nagtanong nga ito na kung bakit raw ba na hinahanap siya ng bida. Nang wala ng paligoy-ligoy ay tinanong nga ng bida si Mr. Leng na kung ano raw ba ang tingin nito sa kanyang sekta at ano raw ba ang tingin nito sa kanya. Sa narinig ay masaya nga na sumagot si Mr. Leng na sa ngayon raw ay di pa malakas ang sekta pero nakikita niya raw sa hinaharap ay lalakas din ang sekta ng bida. At ang kanyang master naman raw ay walang mataas na cultivation pero sobrang lakas naman raw nito at kung di raw dahil sa bida ay baka naligaw na siya ng tuluyan sa landas na kanyang tinatahak. Sa narinig ay masaya nga na naisip ng bida na ang lalaki raw na iyon ay di malakas at ang talento nito ay normal lang pero madali niya raw itong malinlang kung kaya magagawa niya raw itong meal ticket. Nang nagsaad naman ang bida na siya raw ay masaya na may ganung kaisipan si Mr. Leng at ganung pag-uugali. Sasabihin niya raw dito na pinapunta niya ito di para sa ibang rason kundi ang palakasin nito. Pagtapos ay tinapat na nga ng bida ang kanyang daliri na pinalibutan ng dilaw na aura sa nilalang na nagtataka. Sinabihan naman ito ng bida na tumahimik at pag-aralan na lang ng mabuti ang kanyang sun sword style. Makikita na pumasok na nga sa kaisipan ni Mr. Leng ang kasanayan ng bida sa espada. Sa nakikita ay nakapikit nga lang si Mr. Leng habang pinagmamasdan ang kasanayan na pinasa sa kanya ng bida. At doon na po muna nagtatapos guys, salamat sa panunood.